Yung video pala kanina, dapat pala ano yun, reflected ceiling plan yun, hindi yun sa walls. Ito yung sa walls na feedback. Bale, ganito, di ba nagsusukat ka dito sa ano, sa finish plan? Usually okay naman magsukat dito. Ano lang, kaso ano lang, yung problema lang dito sa finish plan. Tsaka binabasa mo ba to? Sabi dito yung gypsum 2 hanggang dito lang to dito. Gypsum 2 dito lang to dito. So possible yung buong example 110, wala tayo sa 110. Yung gypsum 2 may specific location lang, ayun, no? So pag ganyan, buburahin ko yan. Ito. Naka-specific lang siya eh. Ito, pwede mo pa-clean yan hanggang dito na lang. Tapos ito, burahin mo to. Maintindi mo yung sinusukat mo. Kasi pag sinasabing may arrow, hanggang dito lang daw yung gypsum 2. Kung hanggang saan talaga yung pinakala niya. Ganito gawin mo, panipisin mo yung mga mga numbers ng pader. Kahit gawin mo lang 2 Kuwait apostrophe yata. So wag ka gumamit ng ng dilaw kasi mahalo sa highlighting. Kahit mag-green ka na lang, green. Yan, naka-specific yan, dito lang daw. So nang titignan skala 316, tama naman. Ito naka-specific eh. Yung yung burahin ko muna to. So in short, etong gypsum 4 dito lang. Gawin mo rito, panipisin mo kahit 3 or 2 o 2 na lang kasi para kita mo pa rin. Yan. Tapos dito specific mo din. Tapos eto, dito lang daw to. Gypsum 2. Kasi yung gypsum 2 mo. Kaya gypsum 2 natin yan. Pero pare-parehas lang yan na eggshell eh. Ano yun muna natin? I-categorize muna natin. Yan. May mga specific na rule of location lang siya eh. Ito, tulad dito, tama itong ginawa mo. Sample, C shall submit, blah 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 blah. Punta ako sa A4.0. Sinabi ba rito kung ano lang yung mga pipinturahan? Naka-specific sila eh. Pero hindi natin sure, baka naman i-primer. Sample shall submit owner approval prior installation, room numbers are not in sequence. Wall. So start tayo dito sa room 100. Sa room 100, waiting area gypsum 1. Tama naman ginawa mo, gypsum 1. Ang issue lang dito, pag nandiyan ka, titingin ka una sa finish schedule, waiting area, gypsum 1 walls. Tama naman. Ngayon, walang sinabi kung saang pader. So, lahat ng pader yan. Next step mo, tignan mo siya sa reflected ceiling plan, gaano kataas. Walang info. Sabi lang, exist. So, hindi natin sure kung 8 feet lang rin ba talaga yan.
Ang next na step ko, pag wala sa reflected ceiling plan ng intro, ay info kung gaano kataas yan. Next ko na pupuntahan, floor plan A1.0. Sa floor plan, meron din mag-skala ka. Hanapin mo dyan kung saan tumuturo yung pader. Sabi dito, eto, may ganitong legend, A4.0 number 1. Punta ka sa A4.0 number 1. A4.0 interior elevation and details number 1. Mag-skala ka rito sa number 1, no? Number 1. A4.0. Ayan, no? Tumuturo siya sa isang point ng pader. So, gagawin ko ganito. So, may elevation to eh. Meaning ng elevation, isa may mataas na part, may mababa. Dito sa mababa, iskala ko na yan eh. Tapos sinukat ko. Gano'ng kataas. Baka kung babasahin mo, 11.11 inches. Kontin na lang yung kwento, 12 na yan. Konting kembot na lang. O, sasagat-saktuin ko na. Boom, 12. Ito, 11. Alam mo nang gagawin ko dyan? Kukunin ko yung pinakamataas na height dyan. Which is ito, ang sabi dito, ito daw, 12 daw itong taas na to. So, mag-a-assume ako na itong buong pader na to, 12. So, buburahin ko yung ginawa mo. Kasi hindi naman 8 yan eh. Kasi kung ito naman buburahin, kung mabuburahin yung ibang 8. So, ang gagawin ko, hindi ko yan dyan susukatin. Hindi ko susukatin sa finish plan yan. Or pwede rin naman dito. Sige, gawa tayo dito. Kung ito lang so far, walls. Waiting area, walls. GWB wall. Walls. Yung gypsum board tsaka GWB, isa lang yun 12 feet. Eggshell. Paint. Ngayon, kakategorize ko yan dito ng interior. Ano pa ako ng ibang kulay, medyo unique. Mapasok na siya sa category ng interior. Ngayon, sa waiting area, bakit ako naka-specific ng waiting area? Kasi baka sa waiting area lang naman 12 feet. So, gaganitin ko yan. Kung makikita mo, meron parang ganyan tracing, oh. Handrail yan. Susukatin din yung handrail. Pero mamaya na yan. Mamaya na yung handrail. Kasi di natin makita. Hawakan yan. Yung kumbaga sa ramp, hawakan yan ng siguro may mga naka-wheelchair dyan. Kaya may Kasi school man to ng mga sped. Tapos hindi ko yan sinagad dito. Hindi ko kasi alam kung pader ba tong nandito or hindi. Existing steps. Hindi sinabi yung kung gaano rin kataas to. Pero eto kasi waiting area, angat ka. Medyo angat. I-assume ko na 8 lang to. So, asa na pinasukat mo na 8? Possible 8 lang to eh. Minus 4 feet na. So, 12 to Ito 12. Paano mo malalaman? Punta ka sa reflected ceiling plan. Tingnan mo yung taas. Pag walang taas, punta ka sa floor plan. Tingnan mo yung mga ganito. May tinuturo. Sabi niya A4.01. Hanapin mo yung A4.01. Interior elevation. Number 1. Tignan mo, may isa pa itong tinuturo. A4.02 tsaka 3. Kabila naman yung 3 ay 2. Mirror lang siya, sa kabila siya. Kabilang pa.
Yung 3 naman sa likod nito ang 2. Sabi dito sa floor. Ayan o, 3. Ang babasahin mo. Ngayon, tingnan mo yung height. Pare-parehas, halos 12 ang pinakamataas nilang banda. So pag ganyan, hindi ko naman nakita yung ibang part nitong wall na to. May isa pa akong style. Bukod sa nalaman ko na 12 tong part banda rito, 11, kinuha ko na lang yung 12, pinakamataas. Pupuntahan ko naman yung interior elevation. Hindi ko naman makita yung buong lugar. Yung buong lugar ng section na to. So, next step ko is hanapin ko yung exterior elevation. So, sa exterior elevation, pwedeng wall section, pwedeng ano. Pero, gagawin ko, hanapin ko yung labas. Entrance elevation. So, sa entrance elevation, scale ka lang ulit. Kunin mo yung 1/4. Which is ito. Tapos, ina-assume ko na yung finish plan, etong entrance na to, eto yan. Eto yan. Tapos, eto, 1, 2, 3, 4, 5. Framing to ng windows na storefront. Storefront ang tawag sa mga windows na malalaki. 1, 2, 3, 4. Ba't 6 to? Dito 5 lang. Pero parehas lang yan. Storefront pa rin yan. Ito yung waiting area. Ito yan. Ito yung part na yan. Pagka-scale ko, 1/4, sukatin ko lang itong taas hanggang dun sa bulk. Para yung ano yan, yung pagitan ng second floor tsaka first floor. So, mapapansin ko, 12 talaga sukatan nila. 12 hanggang dito sa pagitan. So, i-assume ko talaga yung loob, 12 rin yung taas. Unless noted, unless sinabi na 8 lang. So, eto, i-assume ko to dahil kung sabi dito, existing steps. So, kung naglakad ka sa loob ng 12 taas na waiting area, eto rampa, pataas, sa mga naka-wheelchair siguro. Kasi kung maglalakad ka, 1, 2, 3, 4, 5 steps. Siguro medyo tataas yung elevation dito. Bababa yung kisame dito sa part na to. Pwede tong i-assume na ito ay part pa rin ng waiting area, pero 8 feet na lang. Gets mo? So, sukatin ko siya, 8 feet na lang. Gamitin ko tong panukat mo. Ganyan. So, mag-assume ako may bulkhead dito na nakikita mo tong ayun o, nakikita mo to. So, mag-a-assume ako dito na may bulkhead dito. Bulkhead ba? Parang ganito yung bulkhead. Pakita ko sa'yo. Bulkhead on soffits. May ganyan na may ganyan. O kaya, bulkhead soffits transition. May ganyan. O kaya, di ba, pag-aakyat ka, biglang yung mga, magkakaroon ng ganito. Pagitan ng 12 feet tsaka 8 feet na, na taas. So, parang ganito, transition, no? Papasok ka sa isang lugar, pwedeng bumaba o tumaas yung kisame doon. Ito, mas mataas na kisame. May ganito. So, ito pader pa rin. Dito, hindi na pader, pasidaanan. Pero, biglang bumaba yung kisame. Bulkhead tawag dito sa, sa ilalim niya, soffits. Maliit na klase ng kisame. Sa ibabaw, bulkhead. So, pag ganyan, possible, i-assume ko na may bulkhead dito 4 feet. Possible lang i-assume ko na 4 feet bulkhead. Bakit ko ina-assume? Wala sinabi.
Walang info. Walang ano. Kung akit ako dyan, 12. Pero pwedeng wala ng bulkhead siguro. Wag na natin lagyan. Kasi di natin sure eh. Ako na lang magde-decide yan kung meron. Kasi walang sinabi rito sa part na to eh. Wala bang demolition plan to? Ito pala may demo eh. Punta natin itong demo. Demo floor plan demolition. So malalaman natin dito sa ibabaw na to kung may gagawin. Wala rin sinabi. Ayan o. Sa inakyatan. Walang info. Existing wall to remain na lang yan consider. Dito. Siguro gagawin ko na lang dyan. Bulkhead na lang yan. Pero tsaka na yan. Unahin muna natin to. So inassume ko na 8 feet tong part na to. Next. 101 reception gypsum board. 101 reception area. So hindi 'di ba kung babalik ka sa reflected ceiling plan, walang height. Punta ka sa floor plan, may tinuturo tong dalawang arrow. Floor plan A4.0 number 2 tsaka number 3. Punta ulit ako sa floor plan. Punta ulit ako sa A4.0. Sa A4.0, pag makikita mo, yung number 2 daw, ganun din. Kahit iusog mo na lang to, parehas na parehas lang rin talaga. 12 talaga siya, 11 to. Yan yung pinakamataas na height. Sa kabila, ganun din, 12, 11. So, ano ibig sabihin yan, Paps? Hindi to 8. Burahin mo rin to. So, ngayon, tatanggalin ko na yung word na waiting area lang. Gypsum WB walls. Dito ko na lang ilalagay sa notes. Waiting area and reception. Reception. Highest is 12 feet. Lowest is 11 feet. Bakit malagay yun? Ilalagay ko yun sa note pag magpe-presyo na yung boss ko. So, based dito sa floor plan, nagturo siya dito, pag chinek mo naman na 2 tsaka 3, 12 feet yung taas. Kaya malagay ang interior elevation. Diyan mo malalaman yung height kung wala sa reflected ceiling plan. Wala oh. Existing, walang info. Sa floor plan, tinuturo na sa'yo kung ano yung itsura na itong pader. A1, ano tong A1? Ito lang yan, klase ng mga pader. Sabi dito, extend, studs. Studs yun yung mga bakal na nakasuporta sa loob ng gypsum board wall. To bottom of existing floor joist. So, connection lang yan. Hindi mo kailangan masyadong gawing technical. So, ito, 1 na bilog. Malamang tungkol yan sa mga notes lang. 1, pull side, up door, front approach. Pag mga bilog. So, gagawin natin, sukatin natin yung walls ng 12 feet. So, dito ba tayo? Tapos ililipat natin yan mamaya sa floor plan. Okay man dito magsukat sa finish plan, pero lagi ka magbabasa rin sa floor plan. Parang tatlong plan nga babasahin mo eh. Reflected, finish, floor. Pagkukumpara-kumparahin mo yan. Tapos ito, cabinet yan eh. Kita mo to? Etong part na to. Ito yan oh. Saan yung 3? Ayan yun yung cabinet na ipaglalagay nila. Gano'n kahaba yan? 8.9, almost 9 feet. Tignan natin kung 9 feet din to. Diba? Halos parehas lang.
So ito yun, yung cabinet na yan. Kaya may tracing. May tracing line. So hindi mo yan siya susukatin niya. Susukatin mo siya sa likuran. Ay, gets mo? Ganyan. So 12 feet. Eggshell painted. Tapusin mo tong video na to kasi ito pagsusukat niyan. So pause ko muna. Check natin yung iba para mabilis. So dito tayo sa number parent lounge. Yan, parent. Tapos na tayo rito, parent lounge na tayo. Gypsum 4. Ano ba sabi sa gypsum 4? Eggshell pa rin naman. So gagawin ko dyan yung gypsum 4 eggshell. 8 feet wall paint eggshell. Di na malaga kung anong pintura yan. Kung flat pa yan o semi-gloss yan. Gagawin ko lang muna ng specific. Gagawin kong interior. Ngayon, balik tayo dito sa 102. Sabi dito, parent lounge. Ganon din, nasa finished floor plan ka. Yung finished floor plan kasi, yung pinagkaiba sa floor plan, yung finished floor plan, kung ano na yung itsura niya pag tapos na. Yung floor plan, kung ano pa lang yung mga itsura, ano yung mga detalye, mas detalyado yung floor plan. Ano, maganda yung floor plan. Ngayon, punta ako sa reflected ceiling plan, yung parent lounge, ganun din, walang taas, di sinabi kung gaano kataas, sabi lang exist. So, walang number na katulad nito, yung mga 8 feet above finished floor, AFF. So, 8 feet yung taas nito. So, ganun din, punta ako dito sa finish schedule, sinukat mo naman na to ng 8 feet. Tingnan natin kung pasado ka ba. A4.0 number 7. Tinutura niya yung isang pader dito sa parent lounge. Na pag tumingin ka daw dito banda, sa number 7 mo makikita. Ito yan. Sinukat ko na siya. Kung makikita mo, taas ko lang konti yung tracing. Para pader. 8 feet. Sakto, 8 feet. So, sakto ka dito. Ipinturahan talaga to 8 feet. So, 8 feet na yung buong pader. Assume na natin. Kasi wala namang ibang instruction. Yan kasi mga A1, mga klase lang yan ng wall type. Ayan o. Di, pwede mo tagalogin. Gusto mo intindihin. Pero di ko naintindihin yan. So, i-assume ko, dahil tinuro niya tong buong lugar na to, ng 8 feet. Palagay ko 8 feet din yung 103. Sabi sa 103 sa finish floor plan, tama, sa finish schedule, FRP GYP. FRP GYP. Ano ibig sabihin yan? Meron ka na ata niyan dito. Smooth white FRP panel. Ito gagawin ko dyan pangalan. FRP wall with from finish floor to 4 feet. So kung 8 feet yung wall, 4 plus 4 ang pagitan. Kasi sabi dito, smooth white FRP panel from finish floor plan, sahig daw up to 4 feet FRP wall. So the rest of the wall will be painted 4 feet. So FRP FRP wall from FF to 4 feet. To 4 feet with painted GWB wall. GWB wall 4 feet din. Okay, ito lang yung papangalan ko dyan. FRP wall from finish floor from FF to 4 feet. 4 feet, pwede ganyan, pwede isang apostrophe lang with painted GWB wall. Tapos nasa sa'yo na kung lalagyan mo ng pero lalagay ko yan sa interior. Lagay ko na lang dito yung eggshell, masyado nang mahaba yung pangalan.
Tapos, kahit anong kulay, kahit ano, bahala ka na. Wag lang dilaw, kasi yung dilaw nakakalito yan pag ano. Pinanga-highlight ko dilaw yun. Ngayon, punta na ako sa unisex room. Hindi ko alam kung sinukat mo ba. Ito pa, sinukat mo naman eh. Kahit natin ng kulay kasi may same kulay na pala. Ayan lang. Dark green na nga lang be. Ito lang ba yung wall na ganyan? Puro restroom pala eh. Gagawin ko niyan, restroom. Restroom. Tapos, palitan ko lang ito ng 2. Kasi ano, maano mo naman, saan ba gagamitin yung FRP jeep? O yung FRP wall na may gypsum board? Restroom. Restroom. Puro restroom. So, pag aanoin mo, puro restroom lang siya. Ayan o, restroom, 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 restroom. Dito, restroom din yung paggagamitan niya. So, pag ganyan na ano ko na, specific na ako. Basta restroom lang Kung restroom lang. Kung marami naman, may kitchen, wag mo na ilagay. Dito mo na ilagay kitchen, restroom. Restroom, FRP wall from FF. 4 feet ang taas. FRP wall. Kasi yung FRP wall, yan yung mga ginagamit na pader sa mga kitchen, sa mga CR. Hindi na pinupinturahan yan. Fiber reinforced panel. Okay, tama na to. Kasi kung titignan mo to sa floor plan, A3.0. So, ano pa ako ng A3.0? Mas ano number sa A3.0? Number 1 daw, no? Wala yan sa finish schedule, wala sa finish schedule floor plan, wala rin sa reflected. Sa floor plan mo talaga makikita yung mga detalyado. Ang ibig sabihin niya ng bilog, enlarged version nito. Pag gumanyan na ng tracing, punta ka daw sa 1 A3.0, may tracing na ganito, may bilog na ganyan. Malaking version daw makikita mo sa A3.0. A3.0. Sorry, mali pala ako. Tama, A3.01. Sabay number 1. Parang pataka lang tong ano. Parang mali tong info na to. Mali to, hindi to A3.0. Wait lang. Hanap tayo ng CR, toilet. Toilet. Feeling ko ito yan. A1.3. Ito yan, no? A1.3. Ito, yung gulo nila. Buti na lang merong word na toilet. Kasi, pag ganyan minsan bobo yung architect. Tanga-tanga. Hindi A3.0 nilagay, pero nakalagay dito sa ano. Ayan, no? Nakalagay dito, A1.3 naman pala. So, gagawin ko yan, kukorek ko yan, lagyan ko lang yan ng tracing, lagyan ko lang ng ano yan para may ano lang ako, A1.3 not A3.0 kasi pinakamaliit, pinindot ko yung T, tapos pinakamaliit lang, tapos pula. Ito ilabas ko na yan. Tapos lagyan ko na lang ng arrow. Mahilig ako mag-markup kasi para alam ko babalikan ko. Pero normally, kabisado ko na kasi yan. Hindi ko na yan iano. Yan, tanga-tanga yan. Nagsulat yan. Hindi yan A3.0. Kasi pagpunta A3.0, wala kang makikita dun.
So, inaanap ko lang yung word na toilet. Toilet room sa ano. Sa A1.3. So, nandito yung mga details. Wala nang ibang information dito kundi ang materialis na ilalagay lang nila pala sa loob ng CR. Ang mga soap, lagay ng grab bar. So, wala ka nang alaman dyan. Yung floor na lang, kailangan natin malaman kung anong floor gagamitin dyan. Wala rin info kung anong klaseng sahig. Wala masyadong may kita dito sa toilet elevation. Wala dyan, A4.0. Iba naman yung A4.0 dito. Diba? Kapag talaga itong natin. So pag ganyan, X mo na yan. Balik tayo dito sa sukat mo sa finished floor plan. 104 gypsum board unless notice noted. Alam ko noted otherwise yan in finished plan. 104. Ano ba ito yung 104? Ano nga to? Gypsum 2. Gypsum 2. Siguro gagawin natin ganito na lang. Lahat naman kasi to eggshell. So buburahin na natin tong GW4. Height difference na lang tayo. Kasi lahat naman lahat ng number ng category, eggshell. Yung kulay kasi di naman, pag bumili ka kasi ng ice cream, may dark flavor, may vanilla flavor, pero isa lang ang presyo yan. Kasi ice cream lahat. Ganon din yung konsepto sa eggshell. Dahil eggshell siya, as long na eggshell siya, wala naman kaming pake kung anong kulay niya. Isa lang ang presyo niyan sa bilihan. So, wag na natin i-categorize yan na Jeep 2, Jeep 3. As long na 8 feet to dapat. Tingnan natin 104 kung mayroon bang info kung bakit kung 8 feet. 11.3 VIF. Hindi ko magets to pero ang pagkakaintindi ko dito 11.3 haba na ito. Sabi niya. So sa reflected walang info. So i-assume na natin na 8 feet to. Wala rin sa floor plan Gaya na. Tama itong gawa mo. Ito tama. Next 105. Etong wala kasi sinasabi dito na unless notice otherwise in finished plan. Wala siyang sinasabi. Kasi kung Tagalog niyan, patagalog natin ngayon kay ChatGPT. Tagalog. Tagal mo naman mag-isip, boy. Maliban kung may ibang nakasaad sa finish plan. 'Di ba? Maliban kung may nakasaad sa finish plan. So office, wala naman nakasaad dito. Okay na yan. So next natin, work area 105. Ito yung 105. Sabi dito, gypsum 3, cubicle walls, low walls. Cubicle walls, low walls. To be gypsum 2. Wala tayo ng package dyan kung gypsum 3 o gypsum 2 yan. Palagay, may low, mag-create ka na ng low walls. Ito yung tama tong gawa mo. So, paano mo nalaman to? Check natin sa 105. C tsaka D. Ano yung C tsaka D? Metal stud, gypsum board, 3.6. Tama ka. 3.6 low wall.
metal stools, gypsum board at both sides daw. So tama ka, sinukat po both sides. 3.6 sabi dito sa C tsaka D. Yan lang naman yan pag pumunta ka sa floor plan, may kita mo may C tsaka D. Sabi dito CD. Pag pumunta ka naman sa wall section, hanapin mo naman yung wall section. Yan. May low walls ka makikita dito sa walls, which is ito 3.6. Yan. Sabi dito 1 by wood cup finish to match existing finishes. 1 by wood cup. So wood cup, hindi naman sinabi 1 by kasi yan yung meaning ng 1 by yung kapal. So hindi sinabi ang scale, mag-scale ka na lang dito. Yan, may scaling nito. Then sukatin natin gaano kakapal to. So 1 feet to 1 by 8. 1 by 6 pala ito Pag ito yan, Paps, magdadagdag ka ng additional wait lang. 1 by wood cup finish to match existing. Ito, Paps, may nabasa ang ganyan. Finish to match existing. Possible pipinturahan yan. Wala lang tayong info kung anong kulay ng pintura yan. Wood cup kasi, di ba? Ito na sinukat mo. Sinukat mo na tong pader na 3.6, which is ito yan, yung gilid. Yung ibabaw niyan, susukatin mo din. So, gagawin ko dyan sa pula na ginawa mo, ninipisan ko lang muna para makita ko yung ibang Tapos interior mo. Cubicle, gypsum cubicle low walls. Cubicle walls. Cubicle, gypsum cubicle walls. Pwede na tong low wall na lang. Para di na mahaba. Low walls. Tapos, ang tawag dyan ay work area. Kids work area yun. Kids work area. Kaya mabababa yung pader na yan. Yan yung mga pagitan ng mga special child kasi ganyan Search mo yung complete kids. Makikita mo yung mga special child. May kanya-kanya silang cubicle area. Complete kids. Para punta ka sa internet. Tapos punta dun sa mga picture nila sa loob. Inside. Complete kids inside. May mga cubicle room, cubicle wall yan. Work area. Para hindi ka hindi ka nalilito. Minsan nahanap ko lang yung walls na sinasabi nila. Ayan yan sa kabila niyan. Low walls. Meron pa yan. Madami yan. Parang walls. Pero pag pumunta ka ata sa website ng Complete Kids, nandun na ata yung image. Okay. Wala sample dito Pero sa iba may sample Sa iba namin ginawan. May low walls yan sa loob. Kaya yung complete kids para yan parang special education. So, ganun pagbabasa niya. Tapos nakita mo yan, may tracing na yan. Wood cup yan. Ayan, nasa ibabaw na yan. Di ko lang alam kung sinabi dito. Wala sinabing wood cup sa C tsaka sa D. Sinabi lang 3.6. Pero sa wall section, pag nakakita ka ng mga walls na mabababa, hanap ka wall section, baka may iba pang detalye yan. Hanapin mo lang wall section.
Tapos hanapin mo yung 336. Yan. Sabi dito, sabi dyan, 1 by, hindi, tingnan muna natin kasi B section, C section. Ano natin dito? Feeling ko ito yung C section, ito yung B section, yung maninipis. So, gagawin ko dyan, tamang hulang sukat lang ako dito. So, palagay ko 6 to eh. 1 by 6. Yan o, 1 by 6. Hula lang to, 1 by 6 inches. So, gagawin ko dyan, papangalanan ko siya ng, kung anong pangalan nito. Hindi naman hula halos yun. Parang, ano ko na yun, assume ko na yun, kasi nga, ang 1 kasi meaning kapal. 1 by 6 wood cup to match door finish to match low doors na lang yan, low door finish, wood cup on low walls 1 by 6 cup to match low door finish on low wall. Para kasi sa mga bata ito eh, madetalyado talaga yan kahit maliit na project lang. Ngayon, nakagawa na ako ng nakasulat 1 by 6 wood cup to finish low door to match low door finish on low wall. Tapos gagawin ko niyan, ang gagawin ko niyan dito is sukatin ko to. Asan na yung ano mo? Kasi ito dito rin naman yun eh. 30 by 30 table, okay. Ito ata yung 30 by 30 table. Or hindi. Wala sinabi eh. Pero dito lang naman, di naman drawing yung table. So, ang assume ko, ito yan. Pack. Same dito. Ito pala yung B section. Ito yung A section. Paikot. Ipinturahan kasi yan pag ganyan. Naka-project na kasi kami ng isang ganito eh. Pero pa may mabasa kang ganun sa wall plan, ipinturahan talaga yun, mga ganyan. Ito, same din dito. Basta may nabasa kang too much existing, pwede mo na yan isulat dito para i-analyze na lang natin kung pipinturahan ba. Ito naman, provide clear, ito rin yun eh, low walls, corner guard, para to sa daanan ng mga bata. So, pag ganyan, i-open ko to. Yan. Wood cup. Pag nabasa naman ng boss ko yung wood cup, ibig sabihin nasa ibabaw yan. Ito pa pala. Yan, ganyan. Tagayin mo na lang tong video na to. 1 oras mahigit talaga to. Then, next talag dito. Waiting area, work area, gypsum 3,
Ito, para sinabi naman sa reflected ceiling plan, gaano kataas to, no? Hindi na naman. Hindi, ito sabi dito, ano eh, 8 feet eh. Check natin dito. Wala ba instruction dito kung saan nagtuturo? Mamaya ibubuod ko na lang yung video ng ano, ng pintuan. So i-analyze mo talaga yan kung meron ka dyang katulad dito kanina na nakikita mo kung gaano kataas yung pader. Sa utility lang eh, sabi sa utility. Sabi dito sa utility, 8 feet to sila. So i-assume ko na lang na 8 feet to yung buong lugar. Walang info kung 8 feet siya. Wrap with metal stud existing pipe to remain. Sige. Stud column. Okay. Wala nang info kung gaano kataas ng pader. So tingnan natin. Pause ko lang. Paps, bali dito sa waiting area or working area 105, inano ko na rin yan. Isa lang naman yung gypsum 3 tsaka gypsum 2, eggshell lang parehas yan. So magkaiba lang height, kaya tama yan, pinagbukod mo yung height. Low walls yan. Paint yan, paint. Tapos eto, sinukat ko na lang ng 8 feet yung paligid ng work area, gypsum board, kasi nandito naman din yun eh. For wall cap. Ayun, nakalagay naman pala rito eh, gypsum 2C details for wall cap. So etong 1x6 wall cap, wood cap, pipinturahan talaga. Punta natin yung wall section. So may dares pa ba na pipinturahan mo dyan? Ito pala yung pahaba. Okay, hindi pala to ang basa ko, pala basa ko. Ito pala yan. Okay, ganito pala. So tama lang, 1x6 talaga. Ngayon, hindi ko lang mag-gets sa muna basa tong isa. FRPGYP 5 pit wall based on sink elevation. Sink. Ito ata tinutukoy mo. Casework section sink. Hindi ko na masyadong iniisip yan eh. Ang inaano ko na lang, kung itutuloy ko ba dito. Kasi sa floor plan ay sa reflected ceiling plan, ito yung sinasabi ko, new header. Pag 8 feet yung taas, ito gawin mo dyan, 8 feet yung taas, 8 feet pagitan, 8 feet 7.10. Minsan ko lang yan, kasi 10 plus 2, 10 inches plus 2 inches, 12 inches equals 1 feet na. So gagawin ko dyan, 2 inches bulkhead na lang yan, 2 inches bulkhead. New header, new header, bulkhead, new header wall. Tapos ito pa, sa reflected ceiling plan lang mababasa to yung mga ganito.
Yan, sinusukat ko na yan. Dito kasi di mo makikita yan dito. Yan, oh. Wala makikita. Tapos gagawin ko dyan, kasi Sofix lang rin yan eh. Yung IT nga, di ko alam kung pipinturan eh. Pero sabi dito kasi sa Legend, yung ganitong itsura, suspended acoustic ceiling. Yan, mababasa may mga ganyan, new header. Siguro lagyan na rin natin ng header type dito sa ano. Actually, dapat dito meron din eh. Kaya mo na. Minsan may mababasa kang column, wrap with metal stud existing pipe to remain. Ito. Minsan pipinturan yan, minsan hindi eh. Pero pupusta ako, pipinturan yan. Minsan gagawa ko dyan, either bilangin ko yan kung existing column. Kaso ano to eh, existing pipe to remain. Tapos, nababalutan siya ng metal studs. Yung metal studs, para may idea ka, ganyan. Wrap on column. O, ganito siya. Nakarap siya sa column. Ganyan. Possible kasi pinturan din yan eh. So, gamitin mo. Pwede kasing count yan. Kasi dapat talaga count yan. Pero di ko na yun ika-count. Baka, ano pa. Ganyanin ko na lang yan. Paikot. Normally count talaga yan. Kasi hindi naman kasi yan column na column talaga. Pipe daw yan eh. Na napapalibutan. Pero maapektuhan kasi yan sa pintura. Normally count yan ha. Ginanyan ko lang kasi orbida, di naman masyadong detalyado dito. Tapos eto kasi sinabi lang dito sa utility, gypsum board CMAP sink elevation for FRP location around map sink. Yung map sink, di ko rin maintindihan yung map sink na yan. Ito yung map sink. FRP cover all surface at map sink. Overall, over 5-8 inches moisture resistant gypsum board wall. Bakit? Ano ba tong ano na to? Utility area na to sa loob. May height ba to? 8 feet daw yung height eh. So sa utility area na yan, sa loob niyan, hindi ko alam kung sinukat mo na. Ito pala, sinukat mo na eh. Ito pala yung ibig sabihin mo. Wait lang. FRP to cover all surfaces at map sink. Surface at map sink. Hindi ko magets eh. Kasi ang pagkakaintindi ko, babalutan yung ano, Tagalog. Pagkakaintindi ko, babalutan yung gypsum board, so baka di na pinturan to. Takpan ang FRP ang lahat ng surface na sa may map sink sa ibabaw ng moisture resistant. Ipa-primer to. So primer only.
Does it need to paint? Pino-program mo yung ChatGPT. Gawa ka ng isang ChatGPT na nakabukod na nakaprogram yung ano. So, the MR moisture resistant GWB will not paint. Ito yung ano, tulong ng ChatGPT sa'yo. Hindi ito pipinturan yung 115. Exactly. The moisture resistant board, sa ilalim kasi siya eh. Because covered by FRP. Delete mo na to. So, hindi yan pipinturan. Kasi, papatungan yung ano eh. Iniisip ko nga kung ipa-primer. Kasi kung ipa-primer, ba't pa ipa-primer? Papatungan ka ng... Kasi ito yung FRP wall, oh. Para may idea ka. Ganyan yung mga FRP wall. Ito, nasa likod na yan. Gypsum board drywall yan. Ito, FRP wall. Isipin mo, pipinturan ba yan? Pipinturan pa ba yan? Kung papatungan lang rin naman ito. 'Di ba? Yan, oh, drywall yan eh. Oh. Yan lang yun. Parang, kasi nintindi ko kung ano, kung pipinturahan. Kanina ko pa iniisip. At pati Tagalog ko na kanina. So, hindi yan pipinturahan. Yung utility. So, next. Lahat ng restroom. Inano mo na ba? Goods. Restroom wall. Ba't di mo tinapos dito? May instruction ba yan? So, check mo dito. Kung may additional instruction. Gano'ng kataas to? 8 feet. Tama, 8 feet. Wait lang. In-instruct ba tayo dito na FRP, no? Tama. FRP GYP. So, 8 feet. 4 plus 4 ang pintura. 4 feet ang pintura. 4 feet ang FRP. Okay. Kita mo to, ha? GYP 4. Hindi ko alam kung ano to, eh. Ano lugar ba to? Staff room. Existing to remain to verify with owner if any work needed. Ito, pwede sukatin to eh. Existing women's and men's restroom. Lagay mo dyan. Actually, pag ganito, eto kasi sabi dito, baka kasi maging extra project na lang to. Existing women's and men's restroom, ilalagay ko dyan, existing to remain category. Hindi kasi to part interior. Hindi kasi sinabi kung pipinturan, di ba? Tapos, lagyan mo ng ibang kulay. Para maiba naman ang buhay. Wall. 8 feet wall na lang to kasi 8 feet wall naman ata talaga yun. Lagay mo dito. ETR. Existing to remain. GC to verify with owner
with owner if any work is needed. Baka kasi may extrang patrabaho dito. Sabi nila, oh, may gagawin pala dyan. Sige, ano yun na, idagdag nyo na sa presyo. Pero iba presyo, papaibang presyo yan. Sa pag ganyan, existing to remain. Tile floor ata to. Existing tile floor. So, check natin dito. Walang sinabi kung anong height, ay ano. Pero 8 feet lang rin yan eh, possible eh. Mga CR, 8 feet lang yan eh. Sukatin na lang natin. Extra lang. Diba? Kung sakali lang. Mali ako dito. Ganyan siya. Siguro di ka natatapusin tong video na to. Ang gusto ko lang dito may matutunan ka sa pagsusukat nito. Bigyan kita 2 hanggang 3 oras aralin tong video na to. I-analyze mo ano yung mga dapat pang ayusin. Sukat mo ulit to mamaya or bukas. Balikan kita. So, existing corridor. See floor plan, location, accent wall, color. Verify with owner, other wall colors. So, pag ganito, so, ibig sabihin, yung pader na to, ito, bulkhead ata to eh. Bulkhead to. So, gaano ba kataas to? Bulkhead to eh. Hindi ko naman alam, masabi kung gaano kataas to. Hindi rin naman sinabi dito. Ito yung problema sa mga drawing na kulang-kulang. Kulang kasi to, kaya ano. So, iba-bulkhead ko na lang kaya to. Kasi ito wala eh. 116. May 116 ba tayo? Open work area. GC to verify with owner wall and base finishes. GC to verify with owner. So, palitan natin ang title to. Needs to verify. To verify. Needs to verify. Included. Scope of work. Ngayon, palitan na natin. Existing women's restroom. Tapos, gawa pa tayo ng isa. Open work area. Open work area. I-assume ko yan na ano, open or work area walls. I-assume ko to na 8 feet. Verify with owner. Tapos lagay dito GC to verify with owner wall and base finishes. Base
finishes in this area. Mapakalaga na mga ganitong detalye kasi pag hindi mo sinabi yan sa boss mo, baka sukatin niya lang yan tapos di niya alam kung bakit niya sinukat. Kasama pa sa presyo, patay tayo dyan. So, gaganitin mo yan yung buong floor area ng open work area. Walang info, no? Kung ano yung itsura na ito. Kung gaano kataas to, baka tataas. Feeling ko di natataas to, 8 feet to eh. Feeling ko lang. So pag ganyan, laking lugar na ito. Pops, nakita mo tong gypsum 2 color, accent wall tawag pala dito. Kasi kung babasahin mo tong 117 sa finish plan, see floor plan for location of accent wall, verify with owner other wall colors. In short, pipinturahan pa rin naman yung ibang wall. So ang gagawin ko dyan, instead na, kasi ang gagawin ko dyan, pangalanan ko to ng accent wall. 8 feet. Paint. Interior. So, pag ganyan, mayroon ako nakita kasi dito, sabi dito. So, in short, etong green na to. Ito rin yun eh. Hindi. Hindi, ito rin yun eh. Accent din to eh. Burahin ko na to. Burahin ko na tong green. Accent to eh. So, ano ba yung gypsum 2? Green. Gawin lang natin green yung gypsum 2 be. Accent wall green. Dahil accent siya, gawin natin haluan natin. Yun ang malaga to, parang ano lang to, color coding lang natin to. Wala namang may pake dito sa color coding dito eh. Ng ano. Pero ilalagay ko yung instruction dito sa 117 na accent wall location. Hindi, okay na to. Accent wall location pala yung mga gypsum 2. Ito, accent wall. Ngayon, siguro yung color code ko sa gypsum 1, gawin ko na lang yung main. Gawin ko na lang pula to be. Parang yan, pula. Tapos yung low walls, accented lang siya na pula para di ako nabubuluan. Tapos gypsum 2, nakakalito lang talaga to pag di mo iniintindi yung lugar. So in short, accent wall yan. Yung the rest of the wall, normal wall na lang. Ayan. So field paint to eh. Field paint. Lagay ko na lang field. Kasi ayun ang ano yan, buong wall. Waiting area, field paint din yan. Yung orange. Yung 8 feet na pinangano dito, field paint din yan. So, possible nga itong rampahan, may pintura yan eh. Mababa lang. Sige, anyway.
Pataka lang. Sa accent wall yun eh. Sa yung accent wall, accent wall. Ito yung pula, accent wall din to. Yung ano ba to? Corridor din ba to? Gawin ko yung kulay na ito. Gawin kong ano, violet. Hindi kailangan. Ito gypsum to, accent wall. Etong gypsum 4, light yellow. Ano ba to? Part ng ano to? Restroom. Sige, ano yan to? Accent lang rin yun eh. Accent wall. Tapos the rest, field painted na. Yung walang arrow, yung hindi tinuturo ng arrow, field painted na yan. Unless sinabi. Pero, ayun yung pagkakaintindi ko dito sa C-floor plan for location of accent wall. Accent wall yung mga tinuturo ng arrow lang. Verify with the owner other wall colors. Ibig sabihin yun, the rest. So, in short, eto, kulay pa rin to. Hindi nga lang to accent. Buong wall to. Meaning kasi ng accent, para may certain colors para may certain specific color dun sa pader na yan. So next, evaluation OT, evaluation 106, 107. Tulad nito, may sabi dito gypsum 2 unless notice. So the rest is what? Accent wall na. Delete natin to. Gawin natin tong accent wall. Kasi naka-specific eh. Ano, sabi dito, tinan mo. Basahin mo. 106, 107, 108, gypsum 2. Pero dito sa specific nito, gypsum 4. So, wala na tayong pakialam kung gypsum 4 o gypsum 2 yan. Pag tinuro na ng ganyan specific, meaning accent wall yan. Accent wall. So, gagawin ko na lang, sasagad ko na lang siya hanggang ganyan. Accent wall. Parang dito lang pala yun, mali pala ako. Okay na yun. Then, field paint na in the rest. Sasagad ko na ng ganito. Up, yeah. Pag ganyan, gamitin mo itong isa. Tapos toldo ka sa gitna. Ganyan. Tapos ganyan. Double click. Double click. Double click. Double click. Okay. Accent tong gypsum 4. So, minsan accent color siya, minsan pala hindi. Yan, gypsum 2. Ibig sabihin kasi niyan, specific dito, ibang kulay. Dito, field paint. Gypsum 2. Depende sa instruction per floor. So, sundin mo na lang. In short, gagawa ka, pag may nakita kang ganito, ilalagay mo accent wall yan. Pero intindi mo rin yung instruction. Open area, existing corridor sa 117. Existing corridor. Existing to remain. Too much existing ways. Too much existing. Too much existing. RB1, RB1. Hindi kasi sinabi itong RB1 kung pintura ba to. Sabi lang light brown, wala sinabing ano. Provide moisture resistant.
Actually, almost done na to. Double check mo lang kung may nakaligtaan tayo. Like ito, existing corridor. Existing corridor, see floor plan, location of accent wall. Hindi, ibang existing corridor naman to, hindi naman to 117. So, check natin kung may kailangang gawin dyan sa likod. Wala. So anyway, 1 oras at mahigit to. Aralin mo to maigi yung mga instruction ko dito sa video. Sulat ka, gawa ka ng notes mo. Tanong ka pag may hindi klaro sa'yo. Wall, ano pa lang to kung paano lang ina-analyze yung wall Di natin kailangang puntahan yung iba dyan, puro A lang tayo, tsaka S kung T. Ganun. Sa demo plan, malalaman mo rin kung ano yung babaguhin. Kung may mga existing ba na changes. Dito wala Ito remain. So anyway, ganun lang. Panoorin mo para matuto ka. Kasi kung hindi mo pa panoorin to, ito pa, may guardrail pa Mamaya na yung guardrail. Gawan ko na lang ng bukod na video yan or bukas.